Noong makauwi sila Dante sa bahay nila Mang Maing, ay sabi niya pa, "Mang Maing, nagugutom na po ako." Sabi naman ni Mang Maing, "Kami rin naman, oras na rin ang pag-aalmusal eh. Sige na Nasi, ikaw na ang mag-asikaso sa kusina natin. Ikaw naman Dante ang mag-igib. Ako naman ay bababa muna saglit. May kakausapin lang ako sa ibabang pamayanan. Titignan ko na rin kung may tindang isda roon sa talipapa, kahit galunggong lang. Parang gusto kong kumain ng paksiw na isda eh." "Sige po Mang Maing, magandang ideya yan." Sagot pa ni Dante at agad kinuha ang 4 na container at iyong kahoy na saklay para pagsasabitan ng mga container. Saka siya umalis para mag-igib. Umalis na rin si Mang Maing. Si Mang Nasi naman ang nag-asikaso ng pagsasaing ng kanin. Makalipas ang 1 oras, ay nakahanda na sila Mang Nasi at Dante na kumain. Hinihintay na lang nila na dumating si Mang Maing. Ilang saglit pa ay nakita na nila si Mang Maing sa may tarangkahan. May dala itong bayong at may pasan pa na malaking sako. Agad namang lumabas ng bahay ang dalawa para salubungin si Mang Maing sa tarangkahan ng bakuran. "Ano yan Mang Maing? Bakit ang dami niyong dala?" tanong pa ni Dante. Ano pa nga ba? Di mga pagkain. Bigay ng mga magulang noong mga iniligtas natin. Kasama pala sa nailigtas natin ang dalagang anak ng kapitan. Kaya todo ang pasasalamat sa akin. Salamat rin daw sa iyo, pinapasabi ni kapitan. Heto nga at binilihan ako ng 1 buong pata ng baboy pang ulam. Tapos yung iba naman ay bigas ang ibinigay. May nagbigay rin ng daing, mais at saging. Ayoko sanang tanggapin. Kaso naiiyak sila sa pagpapasalamat habang ibinibigay ang mga ito. Kaya hindi pwedeng tanggihan, lalo at bakas naman sa kanilang mukha na tao sa puso ang pagbibigay nila. Hindi rin naman ito bayad dahil hindi ito pera. Isa itong pasasalamat na pwedeng tanggapin. Kaya ganito ang gagawin natin. Sobrang gutom na rin kasi ako. Mag-ihaw ka na lang muna Nasi ng 6 na pirasong galunggong. Iyon na muna ang almusal natin para mabilis tayo makakain. Tapos iyong iba ay ipaksiw mo sa suka para hindi masira dahil bukas pa natin yan iuulam. Yang karne naman ay pantanghalian at hapunan natin. Iyong matitira ay iadobo na rin sa suka at toyo para kayang tumagal kahit 5 araw na wala sa ref. Okay po Mang Maing, wika pa ni Dante. Tapos ipinasok na nila ang mga dalang pagkain ng matanda. Matapos mag-almusal ay natulog na muna si Dante dahil ang sabi ni Mang Nasi na siya na ang bahala sa pagluluto. Alam din naman nilang pagod si Dante sa kanilang naging misyon. Sumapit ang katanghalian. Ginising na ni Mang Nasi si Dante para kumain. "Uy, Dante! Gising na dyan. Masarap ang ulam natin. Nilagang pata ng baboy. Ang tagal ko yung pinakuluan para siguradong malambot." "Talaga Mang Nasi?" "Oo naman." "Sige pala, kukuha ako ng sili at kalamansi sa bakuran." "Nako, huwag ka nang mag-abala dahil kumuha na ako." "Halika na sa pagkainan, naroon na si Kuya." "Okay po, sige, susunod ako." Sagot pa ni Dante at dali-dali na siyang bumangon. Nagsimula na nga silang kumain. Ganadong-ganado ang tatlo, lalo at ang sarap ng ulam nila. Noong matapos makakain, ay naupo silang tatlo sa harapan ng bahay o iyong kanilang mini terrace. Nang may isang matandang babae ang dumating sa harapan ng kanilang bakuran. "Mang Maing, parang awa niyo na po. Tulungan niyo ang anak ko." Sabi naman ni Mang Maing. Bakit? Ano nangyari?" "Yung anak ko po, nagsusuka, naglalaway at nagwawala, na parang sinasapian ng kung anong masamang espiritu." Sabi naman ni Mang Maing.
Tara Dante, samahan mo ako. Ikaw naman Nasi, dito ka na muna. Okay po kuya, marami rin ako kailangan gawin. Hindi pa ako naguhugas ng mga pinagkainan natin eh. Tsaka, pupunta pala ako mamaya sa Batis. Maglalaba ako roon. Okay, sige. Susunod kami ni Dante sa iyo roon kapag nakauwi kami ng maaga. Tara na Dante. Uwi ka pa ni Mang Maing at kinuha na ang kanyang maliit na bayong na may lamang mga kagamitan sa panggagamot. Nagsimula ng maglakad sina Mang Maing, Dante at iyong ginang. Ale, anong pangalan mo? Tanong pa ni Mang Maing. Ako po si Silvia. Ang bahay namin ay nasa dulo ng Kamaisan, sa unahan ng barangay. Sino ang iniwan mo sa anak mo para magbantay, Silvia? Nakisuyo lang po ako sa 2 tanod. Natignan-tignan muna ang anak ko dahil baka bigla na lang umalis. Mabuti at may naiwanan ka naman pala roon. Wika pa ni Mang Maing at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pagkalampas lang nila sa may Kamaisan, ay nakita nilang nasa lupa ang 2 tanod, kaya dali-daling lumapit si Aling Silvia sa dalawa. Alvin, Rogelio, ano nangyari? Sabi naman noong isa. Aling Silvia, patawarin niyo po kami. Nakatakas si Ninya. May narinig kaming kakaibang sipol kanina. Tapos, nagising si Ninya. At tahimik na nakatingala na para bang pinapakinggan niya ang sipol. Ilang saglit pa ay bigla na lang siyang nagwala hanggang sa maputol ang tali. Kaya dali-dali kaming humarang sa pintuan para hindi siya makalabas. Pero napakalakas niya. Nagawa niya kaming ibato sa malayo. Pagkabagsak namin sa lupa ay pareho na kaming nawalan ng malay. Napatingin naman ang ginang kay Mang Maing. Mang Maing, ano pong gagawin natin? Sabi naman ni Mang Maing. Kailangan nating hanapin ang anak mo. Sino ang gagamutin ko kung wala siya rito? Dante, marunong ko bang bumasa ng mga bakas sa lupa? Opo, Mang Maing. Sagot ni Dante at agad inikot ang palibot ng bahay. Sabi naman noong isang tanod. Sa tingin namin, boss, dito siya dumaan papuntang Kamaisan. Sabi naman ni Dante. Hindi, imposible siyang magpunta dyan dahil papunta yan sa mga kabahayan at nasa direksyon iyan ng barangay hall at basketbolan. Siguradong marami ang makakakita sa kanya dyan. Dito siya sa kabila dumaan, papunta sa Kakahuyan. Wika ni Dante. Sabi naman ni Mang Maing. Silvia, dito ka lang. Para kung sakaling bumalik rito ang anak mo ay may maaabutan siya. Kayong 2 tanod naman ay sumama kayo sa amin. Sabi naman ng 2. Naku tatang, kayo na lang po. Masakit pa ilakad ang balakang namin. Ayaw naming maihagis muli sa malayo. Baka matuluyan na kami noon. Wika pa ng 2 tanod at umalis na. Sabi naman ni Dante. Mang Maing, tara na. Mas mabuting tayo lang para walang ibang madamay. Oo, sige. May punto ka naman dyan. Nagsimula na ngang maglakad ng mabilis ang 2. Patungo sa direksyon ng Kakahuyan. Sabi ni Dante. Mang Maing, may nararamdaman akong aswang. Malamang meron talaga. Dahil mukhang nahawaan ng pagkaaswang ang dalagang iyon. Hindi Mang Maing, iba ito. Mas malakas. Lakas na halos kalibel mo. Napahinto si Mang Maing sabay sabing. Ha? Sigurado ka ba yan? Opo, sobrang sigurado ako. Ibang level ito, kaya maging alisto tayo. Tumango si Mang Maing at umusal lang orasyon para sa sariling proteksyon. Ganon din ang ginawa ni Dante bago sila nagpatuloy sa paglalakad. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad ng 15 minutos hanggang sasabihin ni Dante. Dito na muna tayo Mang Maing, narito na sila. Ha? Sinong sila? Hindi yung malakas na aswang na sinasabi ko at ang dalagang nahawaan. Napalingon sila ng sabay sa bahagi ng kaliwa noong may marinig silang singasing. Pero saktong pagkalingon nila ay nakaturo na sa kanila ang kamay ng isang matanda na may mahaba
at mabutong mukha at nakasuot ng robang itim. Mabilis iyon nagbitaw ng tigalpo, kaya sabay na tumalsik sa malayo sina Mang Maeng at Dante. Sabi pa ni Dante pagkabagsak, "Ang bilis nun na, hindi man lang tayo nakadepensa." Naunang tumayo si Dante, tapos hinila niya naman papatayo si Mang Maeng. "Mang Maeng, ganito ang gagawin natin. Ako ang haharap sa matandang hukluban na aswang. Ikaw naman ang humuli sa dalaga. Ipako mo muna para kung sakaling makatakas itong aswang na nanghawa sa kanya ay hindi siya madadala." "Okay, sige Dante. Mag-iingat ka. Ramdam ko ang taas ng antas ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya baguhan. At makikita rin sa itsura niya na mukhang matanda na talaga masyado. Kaya maaaring bihasa na yan sa itim na karunungan." Pagkatayo nila pareho ay nakita nilang mabilis sumalakay ang dalagang anak ni Aling Silvia. Mabangis ang itsura. Tao pa naman pero naglalaway na ito na may mga mapupulang guhit sa balat. Sabog-sabog ang buhok at may matalas na kuko. Lumihis ng direksyon si Dante para hindi niya masalubong ang dalaga. Noong malapit na ang dalaga ay agad iyong tumalo ng mataas para sunggaban si Mang Maeng. Pero binato iyon ni Mang Maeng ng tigalpo kaya hindi nakarating at bumagsak sa lupa na kumikisay. Doon na iyon nilapitan ni Mang Maeng at inorasyonan ng pamako. May malay pa naman iyon at panay ang sigaw na tila mabangis na hayop, pero hindi na makagalaw sa kinahihiga ang lupa. Sumigaw naman ng malakas ang matandang hukluban. "Pakawalan niyo ang babaeng aking nilikha!" Sabi naman ni Dante, "Nilikha ka dyan. Hinawaan mo lang ng pagkaaswang, tapos inaangkin mo na agad na sayo." Sabi naman noon, "Walang sino man ang maaaring humadlang sa mga balak ko. Lilipunin ko lahat ng hahadlang sa akin. At gagawin kong aking mga alagad ang lahat ng mga tao sa bayang ito." Sinagot naman iyon ni Dante, "Hay naku tatang, kulang ka lang sa kain at paligo. Kaya nagdidiliryo na yung utak mo. Tigilan mo na yung ginagawa mo sa babaeng yan. Kinokontrol mo ng mahika ang isipan niya eh." "Oo, ako nga ang nagkokontrol sa kanya. Dahil siya ang magiging ina ng mga malalakas na aswang na lilikhain ko. At kayo ang unang mapapaslang sa paghadlang niyo sa akin." Wika noon sabay bato ng tigalpo kay Dante. Pero kakaiba ang tigalpo noon dahil may kasamang literal na apoy na bilog. Mabilis namang umilag si Dante. "Hindi mo ako matatakasan, bata!" Wika ng matandang iyon at sunod-sunod ang kumpas noon kay Dante. Napasabi na lang si Dante sa isip niya, "Ayos ang matandang ito ah. Nagagawa niyang bolang apoy ang kanyang tigalpo at kaya niyang magbato ng sunod-sunod." Patuloy sa pag-ilag si Dante sa mga paparating na bolang apoy. Pinagana niya ang kakayahan sa bilis at lakas para makailag ng mabilis sa mga atake ng matanda. Muling nagbato ng bolang apoy ang matanda sa kanya. Tumakbo naman si Dante sa kaliwa. Pero pagkarating niya lang roon ay agad na ring nakasunod ang kumpas ng matanda. Kaya agad siyang tumago sa punong kahoy. Kaya sa kahoy tumama ang atake ng matanda. Muli nang tumakbo si Dante patungo sa kanang bahagi ng matanda at tumalon ng mataas papunta sa may sanga ng puno. Dalawang bolang apoy uli ang nakasunod sa kanya, kaya nag-backflip siya paibaba. Saka siya muling tumakbo pakaliwa, pero saglit siyang yumuko at dumampot ng maliit na bato. At noong umilag siya sa tigalpo ng matanda, ay isinabay niya ang pagpitik noong maliit na bato na tumama sa kaliwang sintido ng matanda. Napagiwang iyon pa kanan at nahilo kaunti, kaya sinamantala ni Dante ang pagkakataon. Pagkalipat niya sa kaliwa ay itinuloy niya na ang pagtakbo patungo sa likuran. Kahit nakapaling pa ang ulo ng matanda sa bahaging kanan, ay bumato pa rin iyon sa kaliwa ng bolang apoy.
Sa pagbabakasakaling naroon pa rin si Dante nakatayo. Noong makarecover ang matanda ay muli iyong tumingin sa kaliwa upang hanapin si Dante. Pero hindi niya nakita, kaya bumato siya ng bolang apoy ng 3 beses para malaman kung saan sa mga puno sa kaliwa nagtatago si Dante. Pero nagulat siya noong marinig niyang nagsalita si Dante sa kanyang likuran. "Narito lang ako sa likuran mo, Tatang." Wika noon, kasunod ang napakalakas na suntok mula sa likuran sa direksyong papunta sa kaliwa. Bali right hook ang ginamit noon na diretso sa panga ng matanda. Huli na para umilag o makapag-counter-attack ang matanda. Kaya wala na iyong nagawa noong tumama ang napakalakas at napakabigat na suntok ni Dante sa kanya. Mabilis nagdilim ang paningin ng matanda dahil sa suntok na iyon at bumagsak sa lupa. Para siyang appliances na nag-short circuit dahil nangingisay. Nakita naman iyon ni Mang Maeng kaya sabi noon, "Dante, huwag mo na siyang patagalin! Huwag mo siyang hayaang magamit pa ang pinakamalakas niyang orasyon! Dahil sigurado mapupuruhan ka noon bago ka pa makabawi!" Mabilis kumilos si Dante at niluhuran ang dibdib ng matanda. Saka pinagsusuntok ng malakas. Bawat bayo ng isang suntok ay bumabali ng buto sa tadyang. Sa kanya naman iniakyat ang mga suntok sa mukha na dumurog talaga sa bungo noon. Tumayo si Dante dahil hindi na gumagalaw ang matandang hukluban. Nang marinig naman nila ang boses ni Aling Silvia na tinatawag ang pangalan ng anak. Naisip ni Dante na baka matroma ang ginang kung makikita ang duguang katawan ng matanda. Kaya agad niyang inilapat ang kamay sa katawan noon at pinagapangan ng mataas na boltahe ng kuryente para mabilis maging abo. Noong nasunog na ang matanda ay mabilis niya ring hinubad ang kanyang duguang damit at pinunasan ang kamao at braso. Saka siya lumapit kay Mang Maeng. Sabi ni Mang Maeng, "Dante, pasanin mo na ito para doon ko na magamot sa bahay nila." "Mang Maeng, dito ka muna saglit. Harangan mo ako. May gagawin lang ako dyan." Wika ni Dante na agad namang sinunod ng matanda. Noong nakaharang na ang matanda ay mabilis kinoryente ni Dante ang dalaga. Nangisay iyon at nawala ng malay. Sabi naman ni Mang Maeng, "Bakit mo kinoryente?" "Paano ko po yan papasanin kung panay ang piglas? Baka kung saan ko pa yan mahawakan. Ang lalaki pa naman. Tapos baka sabihin pa ng nanay na sinasamantala ko ang pagkakataon sa anak niya." "Sa bagay, tama ka. Malalaki nga." Wika pa ni Mang Maeng. Tapos pagkalingon niya sa likuran ay naroon na ang ginang na si Aling Silvia. "Silvia, bakit ka sumunod?" tanong ni Mang Maeng, pero hindi na siya sinagot ng ginang. Agad iyong napaluhod at niyakap ang anak. "Diyos ko! Anak ko! Ano nangyari sa iyo? Mang Maeng, patay na ba ang anak ko?" "Naku, hindi pa, Silvia. Nahimatay lang yan sa pagod sa pagtakbo papunta rito. Sige na, umurong ka na at ipapabuhat ko na yan kay Dante. Para doon ko na sa bahay niyo gagamutin." "Iyo, ingatan mo ang pagbubuhat sa anak ko, ha? Huwag mo siyang ibabagsak. Baka mapaano ang utak niya. Matalino pa naman yan sa klase at graduating na yan ng 4th year." "Opo, Aling Silvia. Iingatan ko po ang pagpasan sa kanya," sagot ni Dante. Sabi naman ni Mang Maeng, "Hayaan mo si Dante, Silvia. Isa na rin siyang albularyo sa murang edad. Kaya alam niya na ang tamang pagdadala sa anak mo." "Opo, sige, pasensya na. Nag-aalala lang ako. Marami pa kasing pangarap ang anak ko. Balak niyang mag-aral ng pagkaguro at dito mismo magturo sa atin para mapaglingkuran niya raw ang mismong lugar na kanyang kinalakihan." Pinasan na nga ni Dante ang dalaga at inuwi sa bahay ng mag-ina. Matagal rin ang nilakad nila
dahil medyo malayo ang narating ng pagtakbo noong dalaga noong tawagin iyon ng huklubang aswang na nanghawa sa kanya. Pagkarating sa bahay ng mag-ina ay humingi si Mang Maing ng lubid, tapos itinali ang hulihang bahagi ng papag na kawayan. Doon nila inihiga ng nakadapa ang dalaga, tapos tinalian para hindi malaglag. Sabi ni Mang Maing, "Silvia, ikuha mo nga ako ng malaking planggana para hindi kumalat ang suka niya sa sahig." Dali-dali naman iyong sinunod ng ginang. Noong nakahanda na ang planggana, ay doon na ipinahila ni Mang Maing ang lubid kay Dante para maging paibaba ang posisyon ng papag at nasa ibabang bahagi ang ulo ng dalaga. Tapos umusala ng orasyon si Mang Maing. Doon na nagising ang dalaga. Pulang-pula ang mga mata noon at may mga pangil ang bibig at sobra ang paglalaway. Napaiyak na lang sa takot at pag-aalala ang ginang. Kaya sabi ni Mang Maing, "Silvia, doon ka na muna sa labas. Baka mahimatay ka lang rito sa takot na iyong nararamdaman. Pangako, matapos ko siyang gamutin ay gagaling na siya. Hindi mo na siya makikita pang muli sa ganyang itsura. Sige na, lumabas ka na." Umiiyak naman ang ginang na lumabas dahil hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang pagiging mabangis ng kanyang anak na tila hindi na siya nakikilala at para na rin iyong mabangis na hayop na nawala sa katinuan. Noong wala na ang ginang ay doon na sinimula ni Mang Maing ang totoong gamutan. 3 mahahabang orasyon ang kanyang binitawan. Pero nanghina siya dahil masyadong malakas ang orasyon na iyon na nangangailangan ng malakas na enerhiya at pisikal na lakas ng gagawa ng inkantasyon. Agad namang lumapit si Dante sa likuran ng matanda at hinawakan ito sa balikat. "Mang Maing, anong problema?" "Dante, mukhang kulang na ang poder ko. Naubos ko na sa pakikipaglaban." "Sige po, papasahan kita. Tiisin mo lang kahit medyo masakit." "Oo, sige Dante." Pinasahan na nga ni Dante ng lakas si Mang Maing. Saglit na nangisay ang katawan noon. At noong makarecover na kaunti, ay saka ipinagpatuloy ang pag-uorasyon, pero hindi pa rin siya binibitawan ni Dante. Noong matapos ang orasyon, ay doon na mas lumala ang pagwawala ng dalaga. Pero nagsisimula na rin magsuka. Halos umabot sa 15 minutos ang pagsusuka noon, hanggang sa makita nilang hindi na mapula ang mata ng dalaga. Nawala na rin ang matatalim na ngipin noon. "Dante, ibaba mo na ang kabilang bahagi ng papag." Wika pa ni Mang Maing. "Silvia, pumasok ka na rito. Ipagdala mo ng tubig rito ang anak mo." Dali-dali namang kumuha ng pitsil na may tubig ang ginang. Inorasyonan iyon ni Mang Maing tapos sinabing, "Silvia, ipaubos mo sa kanya ang laman nitong pitsil ha. Patuloy pa rin siya magsusuka hanggang mamayang hapon. Pero magaling na siya. Pwede mo na rin siyang pakainin ng kahit ano. Pero mas mabuting saging lang muna ang ipakain mo sa kanya sa buong araw na ito. Bukas mo na siya pakainin ng kanin at ulam. Dahil maaaring magsuka pa rin yan hanggang bukas ng madaling araw. Sige, aalis na kami. Bahala ka na maglinis ng katawan niyan at hindi na namin iyon kailangan masaksihan." "Maraming salamat po, Mang Maing. Magkano po ang kailangan kong ibayad sa inyo?" Sabi naman ni Mang Maing, "May nakita ka bang nakasulat sa bahay ko na albularyo for rent? Di ba wala naman? Ibig sabihin, walang bayad ang serbisyo ko. Wala kang babayaran. Sige na, asikasuhin mo na ang anak mo. Huwag kang matatakot sa kanya. Hindi na siya magiging aswang pauli o magiging bayolente kagaya kanina." "Maraming salamat po, Mang Maing." Sagot naman ng ginang. Tapos lumabas na ng bahay sina Mang Maing at Dante. Habang naglalakad sila, ay may nakita silang isang lalaki na mga nasa edad 50 siguro na masama ang titig sa kanila.
Sabi ni Dante. Mang Maing, masama ang aura ng taong yun. Sabi naman ng matanda. Hayaan mo na. Hindi naman natin yan pwedeng atakihin nang walang dahilan. Oo nga po, tama kayo. Nagpatuloy na nga ang dalawa sa paglalakad papauwi sa kanilang bahay. Pagkarating nila ay kanya-kanya na silang kuha ng mga labahan at sumunod kay Mang Nasi para maglaban na rin. Naabutan nilang tapos nang maglaba si Mang Nasi. Nagbababad na lang iyon sa tubig at nagre-relax. Agad na ring naglaba ang dalawa. Dante, kumusta ang lakad nyo? Tanong ni Mang Nasi. Ayos naman, nayanggaw ang dalaga na pinuntahan namin. Anong itsura? Itsura talaga ang tinanong mo, no? Abay, oo naman. Gusto ko malaman kung maganda ba. Oo, maganda. Sexy at malalaki ang, alam mo na, bata pa rin dahil 4th year high school pa lang. Sayang pala, sana sumama ako. Sabi naman ni Dante. Oo nga, sana sumama ka. Para ikaw ang tinamaan ng tigalpo na nagiging bolang apoy. Ha? Nayanggaw lang? Naging ganoon na? Hindi siya, kundi yung hukluban na may gawa sa kanya noon. Isa yung aswang na hukluban. Kaya, kayang bumitaw ng kakaibang tigalpo. Lipad nga kaming dalawa ni Mang Maing noong tamaan kami. Ah, ganun ba? Di bali na lang pala. Mabuti at hindi ako sumama. Sayang naman ang kapugian ko kung papanaw ako ng maaga. Hindi pa nga dumarating ang maswerteng babae na aangkin ng kakisigan ko. Bawi pa ni Mang Nasi sa mga sinabi niya. Natawa na lang si Dante habang si Mang Maing naman ay napangiti lang. Makalipas ang mahigit 1 oras ay tapos na rin sa paglalaba sila Mang Maing at Dante. Nagbabad na lang sila sa tubig habang nagre-relax. Hanggang sa mapansin nila ang pagkulimlim ng kalangitan. Sabi ni Mang Maing, Tara na, umuwi na tayo. Sa loob na lang muna natin isampay ang mga nilaban natin. Tapos bukas na lang ipatuyo sa araw kung aaraw bukas. Oo sige kuya, tara na. May mga binilad pa naman akong isda roon. Dinaing ko kasi ang iba. Ang dami pala noon. Mapupurga naman tayo kung lahat iyon ay gagawin kong paksiw. Samantala, kapag ginawang daing, ay maraming mapaggagamitan roon. Pwedeng ipaihaw lang at isausaw sa maanghang na suka. O di kaya ipansahog sa mga gulay. Oo nga, tama ka Nasi. Hindi ko rin na-estimate kung gaano yun karami. Ang dami kasing nagbigay. Naglakad na nga ang tatlo papauwi sa bahay ni Mang Maing. Pagkarating nila ay isinampay lang nila ang kanilang mga damit at nagsipahinga na muna. Lingid sa kanilang kaalaman ay naroon lang sa di kalayuan ang isang mabangis na aswang at isa ring antingero na anak noong hukluban na nanghawa doon sa dalaga. Nagmamasid at naghahanap ng magandang pagkakataon para maghiganti kila Dante. Noong pagsapit ng gabi ay masayang naghapunan ang tatlo. Ganun pa rin ang ulam nila. Nilagang pata ng baboy na may sili para maging maanghang. Meron din silang sausawan na bagoong na may sili at kalamansi. Kaya mas lalong napasarap ang kain nila. Matapos makakain ay si Dante naman ang naghugas ng mga pinggan. Dahil sa relax lang siya habang naghuhugas at walang ibang iniisip, kaya naman mas naging aktibo ang pakiramdam niya. Parang may mabigat na aura sa kanyang paligid. Binilisan niya ang ginagawa sabay lumabas ng bahay. Sabi niya kay Mang Maing, Mang Maing, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Wala naman. Bakit? Ikaw ba may nararamdaman ka? Opo, pero mahina. Hindi mahina dahil mahinang aswang. Mahina dahil malakas ang itim niyang kakayahan para ikubli ang kanyang aura ng pagkaaswang. Halos kalibel ito noong nakalaban natin kanina umaga. Sabi naman ni Mang Maing, di, tawagin mo na. Kung nag-iisa lang naman, di 1-on-1 na kayo. Okay po.
Sagot ni Dante at lumabas na ng bakuran sa kanagsalita. Alam kong narito ka lang sa paligid. Huwag ka nang mahiya. Lumabas na ako ng maaga para hindi ka na mapuyat sa kakahintay ng pagkakataon. Tara na, pag-usapan natin yung pakay mo. Ilang saglit pa ay lumabas sa pagkakatago sa isang puno ang isang lalaki. Biglang naalala ni Dante na iyon ang lalaking nakita niya na masama ang tingin kanina sa kanila ni Mang Maing noong papauwi na sila matapos nilang labanan ang matandang hukluban. Magandang gabi sa iyo, Manong. Anong may paglilingkod ko sa iyo? May pagkain kami rito kung nagugutom ka. Sabi naman ng lalaki, Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang pumatay sa aking ama kaninang umaga lang. Ibig palang sabihin, anak ka noong hukluban na nangyanggaw doon sa dalaga. Oo, tama ka. Pero iyon ang pinakamaling ginawa mo sa iyong buhay. Hindi mo kilala ang binabangga mo. Sabi naman ni Dante, Pwede ka naman po magpakilala kung gusto mo para makilala kita. Hindi na kailangan, bata, dahil papanaw ka rin naman. Uwi ka noon, sabay kumpas ng hangin at pinaangat ang mga bato sa paligid. Sabay turo kay Dante. Nag-uunahan naman sa pagsirit ang mga bato papunta kay Dante. Mabilis nakakumpas ng pabilog si Dante sa harapan niya. At nagkaroon ng dilaw na guhit ang kumpas niya at merong mga tila net. Lahat ng mga batong tumama roon ay nadurog lang ng walang kahirap-hirap. Tumawa naman ang lalaki. Mukhang hindi ka rin pangkaraniwan, bata. Ngayon lang ako nakakita ng antingerong kayang gumawa ng depensa na yari sa kuryente. Tamang-tama, hindi ko pa nasusubukan sa laban ang pinakahuling kakayahan na natutunan ko. Sige, gagamitin ko ito sa'yo. Inalis ng lalaki ang nakabalabal sa kanya at hinubad ang damit. Doon na nakita ni Dante na puno ng tattoo ang katawan noon, lalo at nakasikat na ng buo ang buwan sa mga oras na iyon. Sabi naman ni Mang Maing, Dante, mag-iingat ka. Isa siyang antingerong pintados. Iilan lang ang nagkakamit ng ganyang kakayahan. Ang mga tattoo sa katawan niya ay hindi tattoo ng isang tao na mula sa karayom at tinta. Isa yang orasyon na kusang kumapit sa kanyang katawan dahil sa pag-angkin niya ng karunungang itim. Sabi naman ni Dante, Salamat po, Mang Maing, sa paalala, pero hindi niyo pa rin nakikita ang lahat ng kaya kong gawin. Sumugod na ang lalaki papunta kay Dante na tumatakbo, pero habang papalapit iyon ay unti-unting nagiging kulay itim ang buong katawan. Tapos ang mata ay kulay maputlang pagkaputi. May lumalabas rin na usok sa katawan noon. Kaya naman, itinaas na rin ni Dante ang depensa sa kanyang katawan. Nabalutan na siya ng isang makapal na baluti na hindi nakikita ng mata ng pangkaraniwang tao. Napasabi na lang si Mang Maing, Saan ang galing ang suot niya? Sabi naman ni Mang Nasi, di sa damitan niya. Naka-blue t-shirt pa rin naman siya, di ba? Sabi naman ni Mang Maing, Mali ka, Nasi. Hindi mo nakikita ang baluti niya. Nakasuot na siya ngayon ng kulay gintong baluti na parang sinusuot ng mga mandirigmang prinsipe. Ha? Ganun? May ganun na si Dante? Bulalas ni Mang Nasi. Inilapag naman ni Mang Maing ang kanyang kamay sa balikat ni Mang Nasi para makita rin noon ang nakikita niya. Hala, oo nga. Nakasuot na siya ng baluti ng isang mandirigmang prinsipe. Kulay ginto at napaka-elegante ng itsura. Namamanghang wika ni Mang Nasi. Habang papalapit ang lalaking antingero ay nagkaroon iyon ng sandata na kulay itim na espada. Buong puwersa noong itinagpas ang espada sa direksyon ng ulo ni Dante. Pero bago pa yung sumayad ay may hawak na si Dante na espadang kidlat na sumalag roon. Tila nangisay ang lalaki noong magdikit ang sandata nila ni Dante. Mabilis nag-sidestep si Dante at
pinalo ang bandang hawakan ng kanyang sandata sa gilid ng leeg noon, kaya pumaling iyon at na-outbalance. Mabilis lumipat ng pwesto si Dante sa likuran noon. Sa kanya tinadyakan mula roon ang lalaki, kaya gumulong iyon sa lupa at natumba. Pero mabilis ring tumayo. Bumato iyon ng 3 tigalpo papunta kay Dante. Pero mabilis nakabuo ng bilog na depensa si Dante sa harapan niya, kaya hanggang dun lang ang atake. Kumumpa si Dante sa kanyang mga kamay. May nabuong 3 malalaking espadang kidlat na nakalutang sa harapan niya. Sabay kumpas niya papunta sa lalaki. Sinalubong naman iyon ng lalaki upang sanggain, pero isa lang ang nasangga niya. Dahil mula sa likuran niya ay tumarak ang 2 pang espadang kidlat. At matapos niyang masalag ang espadang nasa gitna, ay muli din iyong bumalik at tumarak sa gilid ng leeg niya papasok sa loob ng katawan. Kaya doon na nagliyab ang buong katawan ng lalaki, naging nagbabagang uling hanggang sa naging abo. Kusa na lang din bumalik ang 3 espada kay Dante na naging puting usok at muling pumasok sa katawan niya. Hindi naman makapaniwala ang magkapatid sa kanilang nakita. Sabi pa ni Mang Maing, "Paano mo iyon nagawa, Dante?" "Hindi ko rin po alam. Basta kada araw na lumilipas ay may napapanaginipan akong bagong kakayahan ng mutya ng kidlat na pwede ko raw magamit. Kaya sinusubukan ko rin kapag may pagkakataon." "Napakagaling naman ang nakuha mong mutya ng kidlat, Dante. May nakita na rin naman akong mga taong may ganyang mutya. Pero ang nagagawa lang nila ay espadang kidlat at magpaulan ng kidlat sa paligid. May ilang nakakagawa ng latigong kidlat. Pero ikaw, napakarami ko nang nakitang estilo ng paggamit ng kidlat mula sa iyo. Maging ang mga daliri mo ay kaya mong pagpalabasan ng maliliit na guhit ng kidlat. Tsaka iyong baluti mo, kapangyarihan din ba iyon ng mutya ng kidlat?" "Opo, Mang Maing, sa kanya rin yun." "Ganun ba? Kamangha-mangha talaga. Walang katulad." Sabi naman ni Dante, "Mang Maing, tara, magkape tayo. Kakain na rin ako ng tinapay. Nagugutom na ako uli eh." "Oo, sige. Kumain ka raw ng tinapay. Marami naman tayo noon. Ipagtimpla mo na lang din kami ni Nasi ng kape. Kape lang ha. Huwag mo na kami pagdala ng tinapay. Busog pa kami pareho." "Okay, sige po." Sagot pa ni Dante at pumasok na sa kusina. Nagpalipas pa sila ng 2 oras na nakatambay sa labas ng bahay habang nagkikwentuhan na kung ano-ano bago sila nagsipasok sa loob para matulog na. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 25. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.